Itong video ko na to mga kabayan, naging top 1 siya. Ito siya ang pinakamaraming views mga kabayan, no? Iba't ibang komento po yung natanggap natin. Mayroong positive comment, mayroong negative comment naman. So mayroon ding iba nag-advise. Ito po yung video ko na ito, yung sabi ko dito, sundan ko yung anak ko. Ganito palang ginagawa ng anak ko. Kasi nga, yung anak ko mga kabayan, pumapasok siya mag-isa dito sa Greenland, papunta ng school, sumasakay siya ng bus. Mayroon akong mga natatanggap na comment na bakit daw hinahayaan ko yung anak ko papunta ng school mag-isa, baka kung ano ang mangyari, bakit hindi ko daw ihatid, hindi daw ako maglaan ng oras. Mga kabayan, lahat naman tayo ng mga magulang, ang hangad natin sa mga anak natin ay maging ligtas, maging maganda yung kanyang buhay, kasi wala namang magulang na maghahangad na maging masama yung kanyang anak o mapasama. Isa sa dahilan mga kabayan, kinuha ko yung anak ko ay dahil gusto ko siyang makasama. Dahil ako po isang OFW sa Saudi Arabia na every year lang ako makauwi sa Pilipinas. Makasama ko lang sila ng isang buwan tapos balik na naman ako sa Saudi Arabia. So malaking pagkakataon dito sa Greenland na nadala ko yung pamilya ko dito, na lumaki yung anak ko, yung panganay na yan, na hindi ko siya kasama ng ilang taon. At sa Saudi Arabia ako mga kabayan, video ko lang talaga yung communication namin. Dito sa mga comment, nagulat talaga ako mga kabayan na nung pag-upload ko ng video, mga ilang oras lang, ang dami na agad nagko-comment, ang daming views, bigla siyang lumubo dahil sa iba't ibang komento nga, dahil nga bakit yung anak ko daw, kadalasan dun, bakit mo hinayaan ang anak mo, 7 years old pa lang, ano ba yung isip niyan, tapos mahina pa yung anak mo, bakit mo pinatayo sa bus, dapat pinaupo mo kasi malambot pa yung tuhod. 7 years old, ako dati mga kabayan, no, 6 years old, nag-uumpisa na po ako mga kabayan na magtrabaho sa bukid, nag-iigiv na po ako ng tubig, lumaki po ako sa hirap. Ako hindi ko po gusto na yung hirap ko ay maranasan din ng anak ko. Ang sa akin lang, gusto ko silang matuto sa murang edad. Kasi kung hindi ako tinrain ng magulang ko dahil mahirap kami, siguro hindi ko marating ang buhay na mag-aral ako, magsikap ako, dahil mahirap pala yung buhay. Kasi mahirap talaga mga kabayan. Yung bata pa ako, hindi ako makabili ng mga laruan. Ayan. Ayan. Pasensya na kayo mga kabayan. Kapag babalikan ko yung kabataan ko, ayan, pasensya na kayo mga kabayan, baka may iba na naman sasabihin na OA tayo. So ako mga kabayan, pag binabalikan ko kasi yung mga nakaraan ko kabataan, wag ko muna yung balikan. Basta ako mga kabayan, yung anak ko, gusto ko talaga siya matuto sa murang edad. Hindi naman parusa yung ginagawa ko sa kanya. Ang ginagawa ko, matuto siya kasi wala kami sa Pilipinas. Alam nyo mga kabayan, dito sa Greenland, yung mga bata, 8 months old pa lang sila mga kabayan, hinahatid na sila sa kindergarten or daycare center para yung magulang ay magtrabaho na. Isang taon mga kabayan, marunong na silang umupo sa table, mesa na maliit, tapos kakain sila ng sila lang. Pagkatapos nilang kumain, yung mga sobra nilang pagkain, ang ginagawa nila mga kabayan, tinatapon na sa basurahan, yung mga kalat nila, nililigpit nila yung plato. Bilib na bilib yung misis ko. Yung dumating yung misis ko dito mga kabayan, last year, isang taon na siya dito mahigit, nagtrabaho siya sa kindergarten or daycare center kung saan inalagaan niya yung mga bata na iniiwan ng mga magulang, kasi yung mga magulang kailangan magtrabaho. Kasi kung hindi magtrabaho yung magulang mga kabayan, yung iba kasi dito kulang yung sahod, ibayad sa bahay, internet, mga pagkain, mga gastusin. So kaya ang mga tao dito ay kailangan nilang magtrabaho para makabayad sa mga bilihin dito or mga gastusin. Hindi din madali yung buhay dito. Hindi naman ako nagrereklamo mga kabayan, no? Gusto ko lang ipakita or ipaintindi
sa mga kababayan na hindi nakapag-abroad or wala dito sa Greenland, na yung Greenland ay hindi naman madali kitain yung pera. Pero kung sa Pilipinas ka mga kabayan na mahirap yung buhay mo, mas lalo na doon hindi madali ang buhay. Kaya dito sa Greenland, basta masipag at syaga ka dito, hindi ka lang mareklamo, maganda dito sa Greenland tumira na makasurvive ka, makasuporta ka sa pang-araw-araw mo na bilihin. Kaya si Mrs. Nagtaka siya nung bago pa lang sa kindergarten, yung mga bata, nilalaro niya, binibibibibi niya, inahalik-halikan niya. Sabi sa kanya ng mga lokal, dito sa Greenland, hindi dapat ganyan na priority mo yung mga bata, parang special treatment. Pag umiyak, kailangan ni Mrs. patahimikin yung bata, parang ibibibibihin niya, ay wag nang umiyak, gano'n, bigyan ng pagkain, bigyan ng laruan. Sabi ng mga kasama niya, hindi yan siya ang boss natin. Kaya hayaan mo siya. Basta sabihin mo lang na tumahimik, huwag mo siyang special treatment. So ganyan dito. Yung asawa ko, nagulat siya, parang nakuha yung puso niya ba, natouch yung puso niya. Sabi ko sa kanya, wala tayo sa Pilipinas, nandito tayo sa lugar nila. Kung ano yung culture nila dito, sundan natin sila. Kung bata dito makabayan, pag umiiyak yan, na hindi tumatahimik, ayan, tatawagan na yung magulang. Hindi naman sila kuwan sa mga bata, hindi naman sila stricto. Hindi sila gaya sa atin na, ay, nakuan yung bata, uy, nahulog yung bata, ay, baka mahulog yung ganun. Parang hindi sila gaya sa atin na sobrang ingat natin talaga sa mga bata. Kaya, dito, yung anak ko, tinitrain ko siya na hindi siya sobrang bibihin. Kasi sa Pilipinas, mga kabayan, yung anak ko, alam nyo, mayroon niyang sariling yaya. Kasi magkano lang naman yung bayad sa yaya sa Pilipinas? 5,000, pwede na. Tapos mayroon din siyang yung kapatid ko, yung tagahatid sundo sa school. Bago aalis yung kapatid ko, paipasok niya muna sa gate yung bata. Siyempre may security din yung eskwelahan namin. Pero dati mga kabayan, yung eskwelahan namin doon sa probinsya namin, open lang siya, walang gate. Anytime pwede ka makalabas. Ako, maliit pa ako dati, malayo pa yung eskwelahan ko, nilalakad ko lang yan, mga 3 kilometers mga kabayan, galing sa bahay namin, papunta doon sa school, para makapag-aral lang. Safe na safe dati kasi wala namang kaso dati ng mga kidnapping, walang masasamang loob. Ngayon kasi marami ng hindi mapagkatiwalaan, mga kidnapping uso na. Kaya doon sa amin ngayon na dumami na din yung tao, kaya yun yung anak ko, bantay sarado yan doon. Tapos pagka madilim na, pasok na agad yung anak ko, hindi ko hinayaan na nasa labas pa na madilim. Pero dito mga kabayan, basta summer dito, wala kasing dilim dito sa summer. Nung unang dating ko dito sa Greenland, nakasama ko yung anak ko, nung nitong May lang, ayaw ko talaga siya na lumabas siya lang mag-isa kasi baka mapano dyan sa labas, kung ano yung kuwan, saan sa mapunta, maligaw. So bantay sarado, sinasambahan ko siya, magbike kami, tinuturuan ko siya dito yung daanan, makabisado niya. Yung school niya kasi dati malapit lang dun sa amin, pwede nang lakarin, kaya nilalakad lang namin dati, hinahatid ko siya hanggang sa katagalan. Sabi niya, dada, ako na lang pupunta ng school, maglalakad. Sabi ko, alam mo, alam niyo daw. Kaya binila namin siya nung tracker, malalaman ko siya kung nasa school na siya. Kaya nung una, sinusundan ko lang talaga siya kung alam niya yung school. Nakuha niya naman agad kasi malapit lang dun sa amin. Nasa likod lang kasi ako, nakamonitor kasi ako. Kasi ako ayaw ko talaga siyang iwan na hindi niya makabisado. So ngayon, yung nakabisado niya na, yun, siya na lang pumunta ng school. Tapos dahil dito sa school mayroon kasing punggos. Ang problema, hindi na nila papasukan dahil i-renovate. So ayun, mailipat yung anak ko. Ito kasi ang Greenland mga kabayan, hindi naman kalakihan yan. Ito lang, yung bahay namin nandito lang banda, yung building na yun, no? Yung pula banda. Tapos ang sasakyan ng bus ni Axel, yung anak ko, nandun lang sa nasa kung tuloy-tuloy lang, walang traffic, siguro nasa 10 minutes, matagal na yan. Tapos ang ikutan ng bus, dito lang mga kabayan, mismo sa city na to. Maliit lang tong city na to, hindi naman to malaki. Kaya never na maligaw yung anak ko dito. Kaya yun mga kabayan, yung anak ko, tinuruan ko siya ng sumakay ng bus. Nung una, siguro mga 1 linggo siya, hindi ko siya pinapasok kasi akala ko kasi babalik yung klase nila dito malapit sa amin. So, nag-chat sa akin yung kanya, nag-email naman sa akin yung teacher niya kasi mayroon namang mga email pag yung anak ko pumasok, pag hindi pumasok, o bakit absent, yun, nag-update naman sila. Sabi niya, bakit si Axel 1 linggo na hindi pumapasok? Sabi ko sa teacher niya, naghahanap pa kami kung sino yung maghahatid sa kanya. Sabi naman ng teacher niya, pwede naman sumakay ng bus papunta ng school. Tapos sinabi niya yung address. So ang naisip ko, kung baka may school bus sila nga sarili. Tapos tinanong ko yung isang Pilipino, may classmate kasi si Axel na Pilipino yung
isang Pilipino, tapos yung papa niya, kachat ko din at kakilala ko din. Sinabi ko siya kung hinatid niya ba yung anak niya. Oo, hinatid niya daw minsan, pero minsan hindi niya daw natid kasi nga may trabaho din siya minsan. Kaya pag may time daw nahatid niya yung anak niya. Tapos tinatanong ko kung may school bus ba sila na kuan dito. Sabi niya yung bus dito yung public bus lang. Kaya yung pagka pangalawang linggo, sabi ko sa anak ko, tara mag-school ka na kasi isang linggo behind ka na, hindi na ata makakabalik yung pasok nyo dito sa malapit sa school. Tapos ayun, sabi ko sa kanya, ihatid kita 1 week para makabisado mo yung kuan dito, sakayan. Ngayon, tinuruan ko siya, dito ka sasakay, kasi dito mga kabayan, yung bus kasi nasasakyan mo, kung saan ka sumakay, babalik din yan siya. Babalik din yan siya sa route, parang paikot-ikot lang siya ba. Wala na kasi mapuntahan dito, ayan no. Hindi na makadaan yung bus dyan, wala nang kalsada dyan. Tapos paikot lang yan dito. Parang style kasi dito mga kabayan, parang ubal lang siya, ubal. Tapos ang gilid-gilid, dagat or bundok siya na mabato. Ayun, nung natid ko yung anak ko mga kabayan, kasama kami, sumakay na, sabi ko sa kanya number 2 kasi may 1, 2, 3. Sabi ko pag makita mo yung sign sa itaas number 2, yun yung sakyan mo. Okay, sumakay kami. Pag sakay namin, may mga kasama din siyang mga bata kasi nga dumami na nga ang estudyante na lilipat doon. So marami na din siyang kasabay. Yun, napakasikip doon sa loob. Tapos napakarami ding matanda kasi public nga, public school, ay public bus, kahit sino lang sumakay. Sabi ko sa kanya, kung maraming tao tapos may mga matatanda, huwag ka munang umupo, antayin mo yung makaupo yung matanda. Pero kung wala nang tao tapos walang makaupo, pwede kang umupo. Sabi ko sa kanya. Kaya ngayon hindi siya umupo, di ba? Pero nung katagalan kasi umupo naman siya, yung sa video na kuan. Ngayon mga kabayan, hinatid ko na siya sa school, nakapasok na siya doon, naituro ko na sa kanya pagbaba niya kasi medyo may paakyatin pa kasi yon. Paakyat pa siya, maglalakad pa siya. Yung paghatid ko dati wala pang snow, hindi pa hindi pa nag-snow, pero malamig na yon. Ayun, nakapasok na siya doon. Sabi ko sa kanya, mamaya susunduin kita dito, magbabas pa rin ako. Ngayon, alas 12 na. Nagulat na lang ako pag labas ko kasi sunduin ko siya. Nandiyan na sa may bahay, sa may pintuan. Uy, sabi ko sa kanya, bakit nandito ka na? Sinong kasama mo? Sabi niya, ako lang. Sabi ko sa kanya, ikaw lang? Sigurado ka? Oo, ako lang. Sabi ko, anong sinakyan mo? Sabi niya, doon pa rin sa binabaan ko, doon ako sumakay yung number 2. Tapos, pagdating ko sa sinakayan ko, yung unang sakay natin, doon ako bumaba. Ayun, nakuha niya agad mga kabayan. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang papasok bukas. Oo, ako na lang. Pero nung pumasok sa kinabukasan, yung mga kuha na yun, isang linggo, sinusundan-sundan ko na siya, tinitingnan ko lang kasi gusto ko makasigurado kasi tayo mga magulang, ang isip talaga natin sa mga anak, yung safety, seguridad. Ang una kasi dito mga kabayan, ang i-consider mo kasi yung lugar. Makikita mo ba yung lugar dito kung safe ba siya? Mayroon bang naitala dito na kidnapping? Mayroon ba ditong mga patayan? Ako mga kabayan, wala akong nabalitaan dito na may kinuha na bata or binugbog or pinatay. So wala akong na record. Hindi naman sa kampante agad tayo, pero i-consider mo din yung lugar. Titingnan mo din yung mga bata dito kung hinatid ba sila ng magulang nila ng ganitong edad. Marami po ako nakikita dito na mas bata pa sa anak ko. Hindi na po hinatid ng mga magulang nila, sila na lang din nagbabas. At saka hindi lang din naman yung anak ko yung sumasakay ng bus ng mga estudyante. Actually, minsan marami sila. Pero pag nalilit yung anak ko makaba ng konti, ilan na lang sila. Sa video nakita nyo may kasama siya, classmate niya yun mga kabayan, kasama niya yun sa school. Minsan marami sila pag maaga sila kasi mas marami dito pumapasok ng maaga, kaya sinasabihan ko siya na huwag ka laging mag-late. Mas maganda yung maaga ka, mas advance ka kasi sila dito, maaga sila pumapasok dito. O ang mga bata dito, maaga pa lang sa murang edad, natuturuan na sila paano sila magbihis. Alam nyo mga kabayan, yung anak ko na si Amaya ay 2 years old siya nung dumating dito. Pagdating dito mga kabayan, talagang nanibago yan. Kasi nga, yung misis ko magtatrabaho siya sa kindergarten. Yung mismong kindergarten, si misis, doon din siya magtatrabaho. Pero bawal sa kanila na yung misis ko ang mag-aalaga mismo sa anak ko. Dapat doon siya sa kabilang kwarto. Ngayon, ang ginawa ng misis ko, nilipat niya doon sa kabilang kwarto so hindi sila magkikita. So, iniwan ng misis ko. Wala pang 1 minuto, grabe na yung iyak, para nang hindi siya makahinga, parang umitim na yung labi niya. Kinuha na lang siya ng kasama ng
asawa ko pa, tapos pinakita dun sa asawa ko na yung anak mo umiiyak ng umiiyak. Sabi niya dapat i-train mo muna siya na paunti-unti lang, na silip-silipin mo muna siya, sabihin mo nagtatrabaho ka, at para hindi siya mabigla, kasi sabi niya kasama niya baka nabigla niya kasi sa inyo, baby, kasi yung anak ko mga kabayan sa Pilipinas talagang baby yan, wala nang ibang apo yung mama ko doon, kasi yung mga apo niya sa ibang lugar din. So nag-iisang apo lang yung anak ko doon na maliit. Sa kanya lahat ng atensyon, lahat ng malaruan yung gusto niya binibigay sa kanya, kaya konting kuan lang iyak agad. Kaya nung dumating yung anak ko dito na maliit, ay talagang nahirapan kami. Sabi ko, Mrs, paano kanyan makatrabaho? Sabi ko, wag ka na muna magtrabaho. Pero si Mrs kasi naiinip siya minsan sa bahay kapag wala siyang masyadong ginagawa, kasi matagal daw yung oras, at saka gusto niya din na makatulong sa akin sa mga pinansyal, kasi mga babayarin dito, hindi naman pwede na hindi ka magbabayad dito mga gastusin. So yun, sabi ko sige, para matrain na din yung anak natin na maging independent din, magaya din siya dito sa mga lokal. Mga 1 linggo mga kabayan, ganun pa rin yung ginagawa ng anak ko, iyak ng iyak pag maiwan, mami. So sabi ko sa misis ko, tigil ka na muna magtrabaho. Sabi ni misis, sige mga 1 linggo pa, bigyan mo na ako ng 1 linggo. Katagalan, yung anak ko sinasabihan lagi ng misis ko na mag-work muna si mami ha, work muna si mami. Okay. So siguro mga 1 oras balikan niya naman silip niya. Hi Amaya. So gagano lang yung asawa ko, kasi nga ibang bata yung inalagaan ng misis ko, pero isang building lang sila, pero isang kwarto, sa kabilang kwarto yung anak ko. Ayun, makikita ng misis ko, yan tumatawa na, hindi na siya umiiyak, hanggang nasanay na mga kabayan na tuwing umaga yung anak ko gigisingin niya ng misis ko. Ang problema naman dito sa anak ko na babae, ang hirap gisingin talaga mga kabayan. Tulog pa yan, binibihisan ng misis ko. Kasi pag gisingin mo talaga mga kabayan na kuan, hindi talaga sa gigising. Sabi niya, tulog pa ako. Minsan nga parang nakakaawa siya mga kabayan na hindi muna magtrabaho yung misis ko. Pero yun, nagtrabaho pa yung misis ko kasi nga gusto nga namin matuto yung anak namin. Hanggang sa katagalan mga kabayan, nasanay na yung anak ko. Yan, magising sa umaga, gising na din siya, bibihisan na ng misis ko, at punta na sa kindergarten. Ang problema nito, yung anak ko, imbis na nasanay na siya na hindi na siya umiiyak, doon naman siya nagka-problema sa madalas siya nagsisipon, nagtatai, nagsusuka. Dahil sa kindergarten, prone kasi yung kuan, yung mga sipon, ubo, halo-halo doon, mga virus mga kabayan. Doon, yung anak ko na halo siya doon. Araw-araw, nagpo-problema ako, nilalagnat, maya-maya, gagaling na naman, sipon na naman, tulo sipon, hindi naman makahinga sa gabi, tapos minsan nagsusuka. Sabi ko sa misis ko, nung katagalan, nagtai na talaga siya. Parang sa isang araw, siguro mga 6 na bisis o 7 bisis, dinala na namin sa hospital. Ang sabi kasi na kuan doon, sa kuan daw yun, yung pagtatai, yan, virus ata yun mga kabayan, na-detect doon, virus. So wala naman siyang ibang pinupuntahan, doon lang sa kindergarten, siguro sa pagkain. Sabi ko, tigil ka na muna sa pagtatrabaho, palakihin muna natin yung anak natin, kasi hindi din siya kumakain doon mga kabayan, ayaw niya din kumain ng mga pagkain. Dede lang talaga, nagdididi lang siya. Tapos pagdating ng bahay, minsan yun, bagsak na yung katawan niya, antok na siya, yung didi na naman siya, minsan hindi na siya nakakakain. Kaya yun, inisip namin yung kapakanan ng anak namin. Hindi na talaga namin inisip yung pera, kung ano man yung sasahurin ng misis ko. Sabi ko, kaya naman yung sahod ko, makasurvive naman tayo, may kunting ipon naman tayo. Kaya yung misis ko, tumigil siya. Siguro mag 2 buwan na tumigil yung misis ko. Pero yung anak namin ngayon na si Amaya, ay medyo marunong na siyang kumain ng sa kanya, siya na lang sumusubo. Kasi nung sa kindergarten, nilalaruan niya talaga yung pagkain, hindi din siya sumusubo. Parang nasanay siya dun sa Pilipinas na talagang susubuan siya, napakainin siya, pilitin pa siyang pakainin. Dito mga kabayan, yung mga bata, okay, upo na kayo sa mesa, lagyan ng pagkain isa-isa, platito, kutsara. Pag hindi ka kakain mga kabayan, hindi ka pipilitin ng tagabantay, oy, kain ka na. Kakain yung bata or sa hindi, o walang problema yung tagabantay, basta nilagay niya yung pagkain doon. Pagtapos kain ng mga bata, yung basura itapon sa basurahan, ligpit yung mga plato. Yung mga laruan nila sa kindergarten, liligpit yan ng mga batang Greenlandic pagkatapos. Pero yung anak ko, nako, yung unang dating dito, yung mga laruan halos nasa kanyang mga kamay na. Tapos umiiyak siya kapag kukunin ng mga batang Greenlandic. Sabi ni Miss, ano naman to? Sabi ko, hayaan mo kasi nasanay sa Pilipinas, iiwan mo lang, wag mo lang biglain, paunti-unti mo lang sasabihan. Pag kukunin yung laruan na sa kamay niya mga kabayan, yun,
maiiyak na naman siya. Tapos yung katagalan, nakalmot na siya ng mga dito kasi nag-away-away na sila kasi mga bata, di ba? Minsan mairita na din yung isa. Nakalmot na yung anak ko dito. Ayan, sumama na yung loob ng misis ko. Hanggang naghalo-halo na yung anak ko na kadalawang kalmot, nagtae, nagsuka, hindi kami makatulog sa gabi. Ayun, pinatigil ko na. Ngayon mga kabayan, yung anak ko na babae, sa awa ng Diyos mga kabayan, oh, never na siyang nagkasakit, never na siyang nagkasipon, nagkaubos. So pasalamat ako mga kabayan, no, na yung anak ko hindi na siya nagkasakit. So sa awa ng Diyos, dinidig yung panalangin ko, sabi ko sa kanya, bigyan niya lang ng magandang kalusugan yung anak ko, kahit hindi naman kalakihan o maraming pera ang maipon namin dito, basta magkasama lang kami, makakasurvive na kami dito, ayos na, sabi ko. Kaya yun mga kabayan, yung anak ko ngayon ay masigla na siya, kahit nasa loob lang siya ng bahay, pero minsan lumalabas naman sila ng business. Dito kasi sa Greenland mga kabayan, ako ay skilled worker, kahit paano nagkaka-overtime ako, so nadadagdagan yung sahod ko, tapos nakakabayad tayo ng bahay. At ang laking tulong kasi, yung bahay ko ay hindi naman kalakihan yung bayad ko, halos nasa 30% lang sa 100% na binabayad ng mga tao dito sa bahay. So malaking tipid na yon. At saka si Mrs. kahit hindi na siya magtrabaho, pero ang sabi kasi ni Mrs. magtrabaho na siya sa January na daw. Pero titingnan natin kung maka-adjust na yung anak ko, kung hindi naman siya magkakasakit agad, kasi medyo mahina yung immune system niya kabayan. Sa Pilipinas mga kabayan, yung anak ko madalas na yan nagkakasakit, yung babae, sipon, ubo, pagka ilang araw doon na dito sa hospital, admit na yan, dextrose, yan, mga isang linggo, 2 linggo yan sa hospital, kasi kuwan sa atin yung alikabok, kadalasan kalaban niya doon. Ngayon ito naman si Axel mga kabayan, ay talagang gusto ko talaga siyang matuto sa sarili niya, na siya na lang magbihis, kumain, minsan siya nagbabacuum ng bahay, naglalaba dun sa washing, kasi tinuturuan namin siya sa murang edad pa lang. Kasi kailan mo pa tuturuan yung anak mo kung malaki na siya, kung matigas na yung ulo? Kasi mga kabayan, habang bata pa sila, tayong mga magulang, tayo ang magtuturo sa kanila kung ano yung gagawin nila. Hindi sila dapat ang masunod, kasi paglaki nila mga kabayan, tamang kuha na lang tayo, tamang cheers na lang tayo sa kanila sa ginagawa nila, kasi alam na nila yung tamang gawin. Kasi pag malaki na mga kabayan, hindi mo na sila pwedeng turuan, kasi nga mayroon silang mga sariling isip. Dito yung mga bata, edad na 18 years old, kadalasan dito humihiwalay na sila sa mga magulang nila, nagbubukod na sila ng sarili nila, mayroon na silang sariling bahay na binabayaran o apartment, depende po sa trabaho nila. 15 years old dito, may nagtatrabaho na dito, kuan lang, part time, nakakapag extra na dito yung 15 years old. Kaya dito ang kagandahan sa Greenland, bata pa lang nagiging independent na sila, paglaki nila natuto na sila sa buhay. Kaya yung mga nagko-comment na bakit daw yun ang ginawa ko sa anak ko, bakit daw hindi daw pinagsilbihan ni Mrs. Mga kabayan, yung Mrs. ko nung time na yun, yung nagbibideo ako mga kabayan, masakit yung ulo ng Mrs. ko, may sakit din siya doon. Tapos ako mga kabayan, may sakit din ako noon kasi nag-absent nga ako. Ako kasi yung tatay na kulang ako sa pag-aalaga sa anak ko, na miss ko yung oras, kaya ngayon binabawi ko sa kanila. Kahit pagod ako, hindi ko na hinayaan na minsan yung misis ko pa yung mag-aalaga. Ang misis ko mga kabayan, maalaga yan sa mga anak ko kahit doon pa sa Pilipinas, kasi nga sino ba namang magulang na hindi alagaan yung anak nila, makita nila na hindi naman maayos yung anak nila, wala naman sigurong magulang. Kaya sabi ko sa misis ko, ako mag-aalaga muna sa anak ko na yan, kasi ilang taon ang lumipas, oras na nawala na hindi ko sila nakasama at nalagaan. So kahit paano makabawi naman ako. Yung anak ko na maliit na yan mga kabayan, nagdididi pa rin yan. Nung mula nang dumating niya mga kabayan dito sa Greenland, ako nagtitimpla niyan pag bago matulog. Tapos mga alas 2 gigising yan, alas 4 gigising yan. So gising ako niyan, timpla ako ng gatas para palidiin siya. Pero sa akin okay lang mga kabayan, hindi ako nag-iisip na dapat yung asawa ko gagawa nito, dapat siya ang magsisilbi nito para sa mga bata. Dito sa Greenland, wala namang ganyan dito mga kabayan, na dapat ang babae magluluto, dapat ang babae maglilinis, dapat yung lalaki ganito. Dito kadalasan sa mga naghahatid sa mga bata, alam nyo, mga lalaki, sila yung kadalasan naghahatid sa kindergarten, sumusundo yung mga lalaki dito mga kabayan. Pero yung mga babae dito, magpamilya, halos talaga nagtatrabaho, dalawa talaga nagtatrabaho dito kadalasan. Bihira ka lang makikita dito na walang trabaho, kasi sa Greenland naman napakamahal dito. Pero ang kagandahan dito, pag nagtrabaho ka, makakabayad ka. Kaya yun, dahil nga dun sa video ko,
ay pasensya na din kayo mga kabayan, no? Kasi ganito yung aking turo sa aking anak. Kung iisipin na mga kabayan, no, yung pinagdaanan ng anak ko, yung pinatayo ko sa bus, wala pa namang sigurong 20 minutes yun. Siguro nasa 10 minutes or 15 minutes lang yun siya nakatayo. Tapos maya maya umupo na din naman siya. Merong nagkomento na mahina pa daw yung tuhod ng anak ko, bakit ko daw pinatayo. Mga kabayan, ako maliit pa ako dati talaga mga kabayan. Batak na talaga ako sa trabaho. Hindi naman sa sinasabi ko na gusto kong iparanas sa anak ko yung naranasan ko dati. So ulan init mga kabayan, nasa ilalim ako mga kabayan, no? Sala ko lahat yan. Natutuwad-tuwad ako, luhod pa kasi masakit yung gilid ko, masakit yung tuhod ko, yung likod ko. Nagdadamo ako sa mais mga kabayan. Tapos bago pa ako magdamo niyan, kasi minsan pagka wala kaming pasok sa school, summer mga kabayan, ayaw ko talaga yung summer time. Dahil yung papa ko, pinagtatrabaho kami sa bukid. Kasi may farm kami mga kabayan, siguro mga 2 hektarya din yung farm namin. Yung 1 hektarya sa amin, yung 1 hektarya dun sa kapatid ng papa ko. Dahil yung kapatid ng papa ko nandun sa Davao, kaya siya nagmi-maintain. So 2 hektarya yun, kami lang lahat nagdadamo, naglilinis, abuno, magpunla o yung tanim. Kaya bata pa lang ako, talagang batak na ako sa trabaho sa bundok. Kaya yung lumaki ako, ayaw ko nung magtrabaho kasi pag uwi mo ng bahay, amoy ka araw. Ako hindi naman ako nagdi-discriminate sa mga farmer. Ako bilib ako sa mga farmer na nakakatiis sa Pilipinas na magtanim, natiis nila yung lahat ng hirap kahit yung presyo ang baba. Kasi wala namang ibang choice mga kabayan eh. Yung iba kasi kung yung mga farmer na yun, kung may choice lang makapag-abroad yan, nilipat ng ibang lugar, nilipat yan. Kasi wala nang choice kung yan na talaga yung trabaho nila, hanggang dyan na lang. Kasi yung mga kabats ko din mga kabayan na high school graduate lang, hindi sila nag-aaral. Sabi niya, ito na talaga yung kuha namin, yung buhay namin, farmer na lang talaga. Sabi ko, wag mong kuha yung farmer yung buhay kasi marangal din yan. Pero sabi niya, maganda kasi yung katikim din tayo ng kunting ginhawa. Sabi niya sa akin, gaya sana sa'yo na nag-aral ako. Sabi ko, kung hindi man nangyari sa'yo, igawin mo lang sa anak mo. Pasalamatan mo pa rin kung ano ang meron ka ngayon, kasi marami ngayon walang makain, walang tirahan, walang bahay. Kasi dapat maging grateful tayo mga kabayan, no? Kahit gaano magkahirap ang buhay, isipin mo lagi na may mas mahirap pa sa buhay na pinagdadaanan natin. Ang importante kasi safe lang tayo, walang sakit, ligtas, ayun. So bonus na lang yung mayroon kang mga bagay na mabili. So sa pagsisikap na din yan kung ano yung gusto mong marating. Kaya yun mga kabayan, no? Ang ginawa ko lang sa anak ko, ang gusto ko lang talaga sa anak ko na matuto siya, kasi hindi natin alam, lumaki sila na wala na kami sa tabi nila. So maging independent sila, kaya na nila yung sarili niya. Hindi na kahit matanda na sila, aasa pa rin sila sa amin. Lahat na lang dito iasa sa amin. Okay lang kung sa Pilipinas tayo, nandito tayo sa Greenland. Sabi ko pa nga, malaman nga yan ng mga classmate mo na ganito pala yung ginagawa, parang binibibi ka pa. Alam mo dito mga kabayan, hindi pwede yung bata parang pakita mo dito na parang halik-halikan mo, parang gigigil ka, tapos sobrang treatment mo sa kanila. Hindi yan pwede dito sa kanila kasi iba kasi yung lugar dito sa Europe kumpara sa atin. Maganda naman yung ganyan sa atin kung marami tayong pera, pero kung wala ka namang ipamana sa anak mo, tapos turuan mo yung anak mo na halos lahat na lang aasa sa sayo, walang mangyayari mga kabayan. So okay yan yung mga sinabi ng mga kuha natin. Wala naman akong kontra sa inyo. Ako, anak ko to, alam ko yung ginagawa ko, kung paano sila palakihin ng tama. Basta yung anak ko, lagi kong tinatanong kung okay ka lang ba, wala bang problema sa iyo, yung ganito, may nang bubuli ba sa iyo. Basta chinitsik ko siya doon kung ano yung kuhan. Ang kuhan lang kasi sa anak, ang sabi pa dito na baka maging kuhan daw, yung may magka-problema daw siya sa ano yun, maging depressed. Yung anak ko mga kabayan, hindi siya yung taong nasa bahay lang kapag kuhan. Gusto niya yung mag-explore, mag-skating. Gusto niya mga ganito, yung mga snow, maglalaro. Kaya madalas sinasamahan ko siya mag-skating. Yung kuhan kami, nag-skating kami. Napaka-smart yung anak ko na lalaki. Ang dali niya lang matuto. Mag-bike dito, nagbabike din siya mag-isa. Dati hindi ko talaga pinapayagan yan, pero nakikita ko kasi dito yung mga bata nagbabike din. Siyempre, consider natin yung kalsada dito, o safe ba dito, yung mga driver, may kaso ba dito ng sagasaan. Kaya yun ang isa sa mga kinikonsider ko. Pero pag may snowstorm dito mga kabayan,
ay talagang hindi ko pinapapasok ang anak ko, lalo na pag masama yung weather, malakas yung ulan. Siyempre maging alerto tayo, safety tayo. So sa ngayon mga kabayan, yung anak ko, siya pa rin yung pumapasok sa school nila, pero paminsan-minsan minomonitor at tinitingnan ko naman siya. At saka yung kanyang teacher mga kabayan, palagi naman nagkukontak sa akin kung nakarating na yung anak ko, nagme-message naman ako. Kaya dito sa Greenland, safe naman dito yung mga bata. So ayan, nakadepende na din mga kabayan kung paano natin palakihin yung ating anak, kung paano natin sila disiplina, kung ano yung gusto natin para sa kanya. Basta ako, ginagawa ko lang ang tama para sa anak ko. Hindi po ito parusa na ginagawa ko sa kanya, na yung na-experience ko dati na hirap, na iparanas ko sa kanya. Kasi napakaswerte nga siya mga kabayan, nandito siya ngayon sa lugar na pangarap ng iba. Tapos kasama niya pa yung pamilya. Samantala yung ibang bata, malayo sa magulang, nagtitiis yung magulang sa labas. So ang kagandahan lang dito sa akin, kasi kasama ko siya, matuturoan ko siya kung ano yung gawin. So yun lang po mga kabayan, no? Bali, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung lugar, in-explain ko lang kung ano po dito yung status ng Greenland. Hindi po ito kagaya sa iniisip nyo na mayroong mga masamang loob na magkikidnap. Pero yan, laging safe din tayo. So hanggang dito lang po, maraming salamat. God bless you all.